Hello guys! Magandang umaga sa inyo. Nandito na naman tayo sa ating weekly video, no? So, nandito tayo sa ating investing journey. And ako nga pala ulit si Aaron at ang una nating gagawin ngayon is yung ating Philippine stock portfolio. So kung medyo papanoorin nyo lahat ng video, gumagawa tayo ng tatlong magkakaibang portfolio. US portfolio, Philippine portfolio, and yung crypto portfolio natin, no? So, weekly, naglalagay tayo dito ng pera and then titignan natin kung ano yung magiging bunga ng pag-i-invest natin within 5 to 10 years. So lagi kong talagang sinasabi kahit hindi lang sa hindi lang sa inyo, sa anak ko at sa mga katrabaho ko na kailangan natin mag-invest. Lalo na yung mga regular Joe na kagaya natin, mga regular citizen, no? So para lumago yung wealth natin, at the same time matalo natin yung inflation. At syempre may iba-iba tayong goal. Yung iba pampaaral after 5 to 10 years, yung iba naman is for retirement, 'di ba? Pero the main goal kaya ka lang nag-i-invest is para matalo mo inflation. Yun yung pinaka-importante. So kung medyo sa personal development, kung gusto niyo matuto, pag-aralan niyo yung kung bakit ano yung inflation. Isa sa pinaka-importanting term sa financial literacy, no? So sa ating investing strategy, gumagamit tayo ng dollar cost average. At ang ginagawa natin is long-term active investing. So within 5 to 10 years. So may pinagkaiba. Kung pinanood yung mga previous video, meron pinagkaiba yung long-term passive at active investing. Pag sinabing passive, buy ka lang ng buy. Tayo kasi, pag sinabi mong long-term active, nagbebenta rin tayo within the 5 to 10 years time frame. Kunyari, isang taon pa lang, yung isang stock natin, tumaas ng todo. As in, ibig sabihin, overbought. May mga overbought kasi minsan talagang tumataas siya. Marami nag-speculate, maraming nagtitrade, pinapataas nila yung stock na yon, doon tayo nag-sell. And then, magba-buyback na lang tayo ulit pag bumaba. Okay, so ganun tayo. Mabalik lang tayo since Philippine stock portfolio tayo, magbibigay tayo ng konting feedback sa ano nangyari sa financial week ng UE ng Pilipinas ngayon, no. So ulitin ko lang yung Philippine interest rate as of this moment is 6.5%. Ibig sabihin, para makahiram ng pera, 6.5%. Dati 0 yan, 0.5 to 0. So ibig sabihin, mahirap makahiram ng pera yung mga negosyo ngayon. Okay, so isa yan sa importante, macroeconomics naman yan. So kung gusto niyo naman mag-invest sa, sa Philippine stock, may nandiyan yung BDO Nomura, COL Financial, BPI. So hindi ako affiliate ng mga yan, sinasabi ko lang sa inyo yung mga option nyo. Pwede kayo manood ng video. Siguro in the future gagawa tayo ng video kung paano mag-invest or mag-open ng account sa mga platform na yan, no. So ayun guys, nandito na tayo sa panibagong week. So ito, kung papansin nyo, 70,000 na yung pera natin. Ito yung tinubo natin. So, huwag kayong malito, hindi mo kailangang itignan dyan. Ibig sabihin, out of 70,000, 2,700 yung tubo natin. Sabihin, siguro around 68. Ayun, nasa 68,000 yung nailagay nating pera na invest natin. Okay? So, ibig sabihin, out of 68, 2,700 yung tinubo, meron tayong 4%. Actually, maganda yung portfolio natin sa ngayon, no? 4%. Kung mapapansin nyo, matagal na natin ginagawa tong video. Siguro 3 months na rin, nasa ganun na. At kung tatanungin nyo ako, Aaron, hindi naman tayo kumikita o hindi tayo mayaman. Don't get me wrong, ang investing kasi is a long-term approach talaga siya. So, ibig sabihin, mas maganda kung may trabaho ka. Okay, may trabaho ka, tapos weekly or monthly, depende kung kailan ka nagkakapera, maglalagay ka continuously. Kumbaga hindi siya yung gateway para yumaman ka. The best way pa rin yumaman is magtayo ka ng negosyo. 'Di ba? Ang investing maganda lang siya pag sobrang dami mong pera. Pero syempre, as a regular citizen ng Pilipinas, syempre wala naman tayo nun. Pero kung gradually magi-invest ka, isipin mo, sa ginagawa natin na to, it's 5,000 a week, 20,000 a month 'yon. That is, pag tinimes mo siya sa a month, to 20,000 times 12, around 24,000. Sorry, 240,000 ang ano natin, oh, i-open kay calculator, 5,000 a week. Meron tayong 4 weeks, 'di ba? Times 4 weeks. So in a month, 20,000 yung nilalagay natin na puhunan. Ita-times mo siya sa 12. So 240,000 per ano per year. Ibig sabihin savings mo 'yan. Ngayon, papakita ko sa inyo kung bakit
maganda siya. Pag sinama mo siya pag nilagay mo siya, ano yung mangyayari sa pera mo? Ano, kaysa ilagay mo to sa bangko, 240,000 mo, pag ininvest mo siya in the long term. Yun yung pinapakita ko sa inyo dito. Kaya natin dinidocument every week. Tinitingnan natin ano nangyayari sa stock market, sa financial sa Pilipinas. Pero ang magdadala talaga sa'yo dito is yung savings mo. Which is pinaka-importante. Ako lagi ko sinasabi sa anak ko, sa mga pamilya ko, sa mga kaibigan ko na mag-ipon kayo. Kasi yung pag-iipon is importante siya. Parang pine-preserve mo yung sarili mo in the future. Kasi dumating ako sa point na wala rin akong laging pera. So, ayun. Importante ang pag-iipon. So, more on pag-saving tayo na papakita ko sa inyo na after a year, 5 years, anong mangyayari sa pera mo. Okay? So, makikita mo naman dito yung market value. Makikita mo dito kung sa open loss, kung ilan yung pera mo. Kung ilan yung kinita mo, ima-minus mo lang to, yun yung pinuhunan mo. Okay, in the future gagawin natin 'yan. Pero ngayon lalagay natin yung 5,000 natin, no. So before tayo napag-usapan na natin yung portfolio natin. The biggest loser natin, same thing as Union Bank. Pero actually, sabi ko nga sa inyo, yung Union Bank, hindi to loss eh. Actually, nagbigay sila ng malaking dividend, which is 27% ng shares mo. They convert it into shares. So, actually, hindi to lugi, hindi to loss. Actually, gain dapat to. Okay, kasi 27% yung binigay nila na dividend. Okay? So, that's yung lower performer natin. Top Frontier as well. And then, biggest performer natin or gainer is Monden Nissin. Okay, makita mo. Tumubo tayo 800, oh. Makita mo. Ito namang Philinvest din, 800 or 900 pesos yung tinubo natin, okay? So, yun yung sinasabi ko sa inyo, fundamental importante dito. Fundamental analysis, no? So, ulitin ko, hindi to financial advice. Kung gusto nyo mag-invest sa kahit anong, US stock, Philippine stock, or crypto, kailangan nyong mag-due diligence. Okay, so, ayun. Now, sa pag-aralan na natin kung ilan yung tunubo ng portfolio, biggest loser, biggest gainer natin. Punta naman, bago tayo maglagay or mag-dollar cost average, punta muna tayo sa mga balita. So, actually, ang sabi dito, PH stocks facing big blockade at 6,900. Ito yung PSI level, no? Okay? Yung stock index ng Pilipinas level. So, chart din siya. Nakaraan, 6,300 tayo. Actually, mataas siya. Tumaas tayo ng 10%. Ayun, sabi dito, the local market may see more selling pressure emerge this week as it tries to surmount the 6,900 level. So, kaya siya bababa is may mga magtitik ng profit. Hindi tayo kasama doon kasi hindi naman tayo trader. Plus, yung portfolio natin, kung tutiisin, 30% lang eh. Kung dumoble yan, pwede pa. Ay, pwede ka mag-take profit. Kaya sabi dito, no, PSEI, the Philippine Stock Exchange Index, ang tawag dyan. Okay? So, kung pinanood nyo yung mga previous video, pinag-usapan natin yan. So, hindi na ako magdudwell gano dyan. Basta tandaan nyo, ibig sabihin, ang sinasabi lang nila dito, nahihirapan daw yung Philippine stocks na malagpasan yung 6,900 level ng PSEI. Okay? Pero tayo, wala tayong pakialam dyan. Actually, mas gusto nating bumababa yung presyo. Bakit? Kasi tayo yung buyer. At this time, gusto kong bumaba yung presyo. Bakit? Kasi ako yung buyer eh. Gusto mo lang tumaas pag seller ka na. Kapag itong portfolio natin nasa 1 milyon na inalagay natin, doon yung gusto mo tumaas yung presyo. Hindi ngayon bumababa. Hindi ngayon ikaw yung tagabili. Okay? Kasi nasa pangatlong buwan pa lang tayo ng investing journey natin, ng documentation natin. Okay, yung sa akin, nakabili ako nung mga nakaraan, mataas yung iba kong stocks, nakabawi na ako. Malaki yung kinita. Pero hindi ko pa rin binebenta. Okay, so ganun yung gusto kong mindset nyo na pag ikaw yung buyer, gusto mo mababa yung presyo. Pag ikaw yung seller, gusto mo tumaas. Buy low, sell high. It's really simple. Pero kasi pagka yung pera mo nakikita mo, ay negative 30%, negative 50%, you will be out of your mind na ibenta mo na lang, natatakot ka na mawala yung pera mo, something like that. So mahirap talaga siya kasi it's emotion, no? Okay? But we need to stay logical. As long as maganda yung fundamental ng company, you should be good to go. Okay, now yun yung unang news natin. Pangalawa is eto, importante to. Metro Office vacancy rate tip to dip to 18.8% in 2024. So ibig sabihin yung mga commercial real estate. Okay? So talagang medyo delikado. Ibig sabihin yung mga REITs,
Yung mga, ano pa ba, yung mga, basta mga metro offices nga, sabi nila eh, vacancy. So, mas, syempre, pag marami yung bakante, bababa yung revenue nila. Domino effect yan, bababa rin yung stock price nila. Pero actually, wala pa naman ako nakikitang pagbaba. So, nag-aantay ako na bumaba, no? Yan yung mga REITs. Actually, nag-aantay ako bumaba yung Philinvest REIT, tsaka yung, merong isa, A-REIT yata yung sticker symbol niya. Maybe in the next video, pag-aaralan natin siya. Or, alam mo yon, gagawa tayo ng additional videos. Pero for the meantime, mag-focus muna tayo sa weekly investing journey natin, no? So, ito na. Yung 5,000 natin, ilalagay na natin, no? So, yung una ko napili is Mary Mart. So, Mary Mart ang isa na pili ko. Why? Kasi yung weight natin sobrang baba. Mary Mart is 1.68%. So, kaya nag-decide ako na dito muna ilagay yung pera para makahabol siya sa iba. But next time, we will go to other ones, okay? Next one will be, lagay muna natin yung ano, yung ticker symbol niya. Okay, Mary Mart. Sabi dito is 1.04 yung price. So, meron tayong 1,000 divided by the stock price, which is 1.04. It's 961.53. 961.53. Okay? Click mo. Hintayin natin. Malalaman mo kumagat pag na yan. Napunta siya dito. Kumagat na. Yun yung unang 1,000 natin. Next thing is, hoy, sorry. Allow this domain. So, sorry, nagaganito siya. Yung may tama, Mary, nabasa nyo naman, no, kahit meron. Sorry dyan. Uh, yung gamit ko kasing browser, ad block siyang automatically, kaya naglalabas to. So, Mega Wide or Construction Corporation, M-Wide yung ticker symbol niya. So, construction company to, no? Ito sa mga gusto kong company. Because of the tightening ngayon, uh, medyo nahihirapan sila. Pero naniniwala ako na makakabawi ito. So, M-Wide is, lagay ko muna yung 1,000 natin, another 1,000 na. Same thing, di-divide ko lang yung 5,000 natin, tigyo 1,000. By the way, hindi to financial advice, hindi ko ina-advise na gawin nyo to, gawin nyo yung due diligence nyo, okay? So, 1,000 divided by the stock price, which is 3.24. Meron tayong 308.64 share. 308.64 share. Okay. Okay, M-Wide. Pangalawa, pangatlo is yung PLDT. May ganito talaga, no? Pasensya na. Kasi kung gusto nila na mawala yung ad block, kailangan mo magbayad. Okay, so PLDT is nakalagay naman. TEL. T-E-L yung ticker symbol niya. Alam nyo na yan. Isa yan sa mga ano natin. Nag-ano ng internet dito. Kahit mabagal ang internet sa Pilipinas, isa yan sa mga blue chip company natin. Okay, so 1,000 divided by the stock price, which is 1,300. Alright, so 0.77. Gawin na natin 0.77, no? 0.77 para hindi mahirap. Okay? Hintay lang natin, wait lang. Full charge na yung cellphone ko. Tinanggal ko sa charger. Okay. Balik tayo. Nakatatlo na tayo. Yung pang-apat na 1,000 natin is Security Bank. I'll go with Security Bank, which is the ticker symbol niya is SEC. Isa sa mga paborito kong bangko. Kasi overpriced ang BPO, BDO, BPI, Metrobank. Hindi bumababa yung presyo nila. That's why hindi ako naglalagay doon. Hopefully, pag bumaba sila, makakapaglagay tayo. Okay? But I'll go with Security Bank kasi wala namang nagbago. Talagang bumababa lang yung presyo niya. Fundamentally, walang naman nagbago. 13.66, no? So, out of 1,000, 13.66 na ang share mabibili natin. Okay? Last one is Union Bank. Okay? It's 45 pesos. Isa to sa mga paborito kong bangko. So, napansin nyo, dalawang bangko yung pinaglagyan natin ngayon, no? UBP, not Uni. Union Bank is UBP ang ticker symbol. Then, ito tayo. 1,000 again. Divide by
40, gawin natin 45 para hindi na mahirap, no? So, 22.22. Union Bank is, ano siya, ano to, parang itong stock na to is crypto friendly siya. Kaya gusto ko siya. Okay? So, ayan. Nalagay na natin yung, ano natin, 5,000 natin, no? Mary Meyer. Sorry, kumapit ba yun? Let me just check, ha. Parang di yata kumapit. 211. Hindi nga kumapit, sorry. Lagay ko lang ulit. Hindi siya kumapit, no? 22.22. Same thing yung nangyari ka nakaraan eh. UBP. Sabi, 22.22. Okay, add position. Kasi dahil pupunta siya sa taas eh. Yan, okay na. Alright. So, ayan. Nakapaglagay na tayo, no? Dumoble. I-close ko lang tong isang position. Close position. Tanggalin natin. Delay lang pala. Sorry. I-refresh ko lang ah. So ayun, i-refresh lang natin kasi medyo delay. Akala ko yan. Dapat 75 yung magiging pera natin dito. Yun, okay na. Sorry naman. So ayan, yung 5,000 natin nilagay natin dito sa limang stock. Ulitin ko dito financial advice. Okay, gawin niyo yung due diligence ko. So, ulitin ko lang yung weekly na 5,000 na allocation natin. Dinivide ko siya sa lima. Which is Merrimart, Mega Wide, PLDT, Security Bank, and Union Bank. Okay? So, patuloy lang tayo. Sabi ko nga sa inyo, within a year, that's 250,000. So, ang pinaka-importante dito is yung savings ninyo. Pag may extra kayong pera, dapat i-invest ninyo. Okay? So, guys, salamat sa panonood. Ako nga pala ulit si Aaron. And ayun lang, ito yung portfolio natin sa stock. Meron pa tayo sa US and crypto, okay? So ingat kayo palagi. Salamat sa panonood and see you in the next video. Goodbye!